wag yung orange kasi na ano yan. Hello, hello. Ito ka na siya. Please. Amen. Hallelujah. Yung isang may pwede sa'yo, ma'am. Hindi tayo mo. Let us worship. Hey. Praise to Jesus. Hallelujah. Bago tayo magsimula, tayo manalangin. Tayo pa yung magsitayo. Hallelujah, Jesus. We praise you, Lord God. We glorify your name, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, sa kabila ng bagyong nagdaan, tatlong bagyo, Panginoon, ang dumating sa lugar namin, Panginoon, sa Pilipinas, Lord God. And yet, Lord God, maraming mga baha, Lord God, sa different places, Father God. But Lord, pinatunayan niyo, Panginoon, pinatunayan niyo sa iyong mga anak, Panginoon, sa kung sino, Panginoon, ang mananalangin ng tapat, Panginoon, buong puso, Lord God, ang paghingi ng kaligtasan, ng pag-iingat, Lord God. Alam po namin, Panginoon, na kayo ay kami, Panginoon, ay iniingatan niyo. Kami po ay pagpapalain niyo. Kami po ay tunay na nilingapin mo sa panahon na ito, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na kayo patuloy na gumabay sa amin, Lord God, sa araw nito, lalapit sa worship, sa aming pagpupuri at pagtaas ng iyong pangalan sa umagang ito, Father God. Dalangin po namin na kayo ang manguna, Panginoon, sa umagang ito. Kayo ang mangusap, Lord God, sa bawat isa sa amin. Kayo ang makilala namin ng totoo sa aming mga buhay, Panginoon. Hindi kami, Panginoon, marami kami mga bagay. Hindi kami nakapatawaran, Lord God, sa aming mga pagkakasala, Lord God. Kami hindi perfecto. Marami kaming ginagawa na mga bagay na hindi mo kalooban, Lord God. But Lord Jesus, we ask for forgiveness, Father God. Na kami po ay mahina, kami po ay nalulungkot, kami po ay nadidepress, kami po ay nagkakaroon ng anxiety, nagkakaroon kami ng mga panghihina, Lord God, sa aming mga physical, sa aming mga spiritual na katawan, Panginoon. But Lord Jesus, we are asking for your guidance. We are asking for your wisdom, Father God, sa aming mga buhay, Panginoon, na hindi, Panginoon, magwawagi ang ginagawa ng kaaway sa amin kung paano kami tiinin pababa, Lord God, para makuha at makasama niya kung saan siya dapat, Lord God, sa huling araw, Panginoon. But Lord, we are asking, Lord God, na hanggang dulo, Panginoon, hanggang dulo, Father God, na kasama ka namin, na hindi mo kami pababayaan, na hanggang dulo, Panginoon, kahit pagamat hindi kami perfecto, marami kaming ginagawang kasalanan, but Lord, we claim, Lord God, that we are your sons and daughters, Father God, na alam po namin na hanggang dulo, Panginoon, iingatan mo kami, patatawarin mo kami. Kung kami po'y nagtatapat na humihingi ng kapatawaran sa iyo, Lord God, alam po namin, Panginoon, na kami po nakikinig ka at pinatatawad mo kami, Father God. Manguna ka, Panginoon, sa umagang ito. Manguna ka sa aming panambahan sa iyo, Panginoon. Dalangin ko po na kayo ang magsalita sa umagang ito. Kayo ang magsalita sa aming papuri at pansalamat sa iyo, Father God. Tinataas namin ang lahat ng ito sa iyo lamang, O Diyos, ng mga pagkiriyan sa lahat. Ito pong aming dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Let's worship Him. Tayo magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Let's praise Him. Oh, Jesus. In Jesus' name. Hallelujah. Yes, Lord. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome, yes. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here, carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ, Christ.
name. Praises to you, Jesus. Carrying our burdens, covering our shame. We will overcome, yes, we will overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. Hallelujah. And I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. And I will live, I will not die, I will declare and live too high. Christ revealed, and I am here in Jesus' name. Yes, Lord Jesus, let's clap our hands. Hallelujah, praise the Lord. Yes, Lord Jesus, we praise you, Jesus. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it in the name of Jesus. Prepare for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will live, I will not die. I will declare and live too high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. 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 Yes, Lord God. Yes, in your mighty name, Father God. Ano mang pagsubok, Panginoon, ay aming mapagtatagumpayan kung kami ay kasama mo, Lord God, sa aming buhay, Panginoon. Jesus, to you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Yes, Father. Thank you, oh Jesus. Thank you, Jesus. Yes, oh Lord Jesus, we lift you up, Father. Yes, oh Lord God, we worship you, Father. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame.
hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Hallelujah. Thank you for the cross, Lord. Thank you, Lord. Thank you for the price you paid. Thank you for all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, oh Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb. Yes, Lord. Seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Yes, you're worthy, Lord. Worthy is the Lamb. Hallelujah, Jesus. Yes, you're worthy, Father. Tunay na marapat ka namin papurihan, itaas, Panginoon, sa aming buhay, Lord God. That everything na nangyayari sa mundo ito ay it's just a shadow, sabi ko nga, Panginoon, na ito'y dito lamang, Panginoon, sa mundo ito. Everything na mangyayari sa mundo ito ay meron na kayong kamukha namin dahil sa heaven, O Lord Jesus. Baka kami tunay na hanggang dulo, Father God, nagtatapat sa iyo hanggang huli, Panginoon, Lord God. Hindi kami nagmamalaki, Panginoon, sa aming mga sarili. Hindi kami mayayabang, O Lord God, na ang alam namin, kaya namin, Panginoon, ang aming mga sarili na magpagtagumpayan ang mga buhay namin na wala ka, O Lord God. Nako, nasa hindi maganda kami kalagayan kung kami ganito kataas, Panginoon, sa aming mga buhay, O Lord God. But Lord Jesus, we are grateful enough, Lord God. Walang mapagpalagyan, Panginoon, ang aming pasasalamat, O Lord God, sa iyo. Dahil nandiyan ka, Panginoon, sa buhay namin.
isang tawag, isang pagkausap sa iyo na maitim na tapat, O Lord God. Alam po namin na nandiyan ka, Father God. Sinusolusyonan mo lahat ng problema. Sinusolusyonan mo lahat ng aming mga kalusugan kung kami tapat na tumatawag sa iyo, O Diyos. Kung kami tapat na tumatawag sa iyo, walang asawa, walang anak, walang mga kapatid, walang anyone, Lord God. Kami ang iisa, pag-isa lamang na haharap sa iyo, Panginoon. Sa araw na yan, Panginoon. Yes, Lord. And we are asking, Lord God, na manatili kami, na kumapit kami, Panginoon, hanggang dulo sa iyo, Lord God. Alam po namin na malapit na every hour, Lord God. Pati kami nananalangin, pati kami nakakalimot sa gabi, Lord God. Ginigising mo kami every 3 a.m., Father God, na hindi namin maintindihan kung bakit. Dahil dapat kaming manalangin dahil malapit na, Panginoon. Malapit na, Father God, ang pagbabalik mo. Oh, Lord Jesus. Kami po'y dapat na maging handa, Lord God. Tulungan mo kami na maging handa, Lord God. We are asking, we are praying, Lord Jesus, na kami makasama niyo, Panginoon, sa dulo, Father God, ang aming buhay. Oh, Jesus. Nataas po namin ang lahat ng ito. Hinihingi po namin ang lahat ng ito. Umakasa po kami at nabuhog kami sa lahat ng ito, Panginoon, sa aming buhay. Sa dulo, Lord God, na makasama ka namin. Lahat ng ito ay para sa iyo lamang. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Nasagi mo siguro na off. Na off siya, na off. Nakita ko. Nasagi mo siguro. Praise God, ma'am. Salamat po sa Diyos sa bawat isa sa atin. Pag-pray natin mga kapatid, yung habagat kasi, ang sabi ng Pag-asa ay mukhang magtutuloy-tuloy itong habagat na to. Sabi, o tinanong kasi, no, hanggang kailan po ba yung habagat? Sabi po ng Pag-asa, mukhang tuloy-tuloy. So pag-pray tayo mga kapatid, no, na sabi po hanggang next week pa raw. So let us pray na nawa yung mga kababayan natin, ang mga kapatid natin, ay sila po ay gabayan ng Panginoon. No? Kabi-kabila po yung baha sa mabababang lugar. So pag-pray natin yung mga kapatid. Salamat sa Diyos sa bawat isa sa atin. Sa ating pagbasa mga kapatid, no, sa banal na kasulatan, basahin natin ang Revelation, huling aklat ng Bible. Ito yung chapter 19, verse 7 to 8. So, ano pang nakasulat? Basahin po natin. So ito po ang nakasulat mga kapatid, no, sa pahayag o Revelation chapter 19 verses 7 to 8. Ang sabi po rito, tayo'y magalak, tayo'y magsayang mainam, at siya'y ating luwalhatiin sapagkat dumating ang pagkakasal ng kordero at ang kanyang asawa ay nahahanda na. At sa kanya'y ipinagkaloob na damtan ang kanyang sarili ng mahalagang lino, makintab at tunay, sapagkat ang mahalagang lino ay siyang mga matuwid na gawa ng mga banal. Let us seek God's leading sa sandaling ito. Manalangin tayo mga kapatid. Dakilang Ama, samahan niyo kami at ipagkaloob niyo po ang salita na kailangan namin sa tanghaling ito. Salamat po sa mga kapatid na inyong dinako dito. Strengthen them, Father, in the name of the Lord Jesus Christ. Linisin niyo kami dahil ang dugo nila, Panginoong Jesus, ang inyong katwiran lang ang pwedeng magbigay ng kabutihan sa amin. We are thankful sa mahalagang sinabi niyo sa Scripture
cleanse us and reveal your word to us, Father. In the name of the Lord Jesus Christ, lahat po tayo magsabi ng Amen. So mga kapatid, no, mahalaga po yung paghahanda po natin no, sa panahong ito. Sabihin nyo nga po paghahanda. Naalala nyo po na kung bakit tayo dapat laging handa, no? Nitong nakaraang araw ay may isang templo po sa Southeast Asia na itong templong ito ay nasa kalagitnaan ng boundary ng Cambodia at ng Thailand. At ang sabi po ng nagbigay ng templo ay yun ay para sa Cambodia. Yun yung nabasa ko, no? Pero mga kapatid, no, yung lugar kasi na yun ay parang sakop pa rin ng Thailand. So dahil sa border, yung angkino ng border ay ano po nangyari? So nagkaroon po ng conflict, no? So ang sabi po sa balita ay mga nasa 30 na po yung estimated na namatay sa bombahan doon sa boundary po ng Cambodia at Thailand. At parang mas maraming casualty sa Thailand. So nakakabahala kasi mga kapatid, no, naalala nyo po, para alam nyo lang, no, sa kasaysayan po, ang unang digmaan nagsimula lang sa assassination. No? So nagkaroon ng assassination sa Europe noong time na yon, no, isang prime minister ang inassassin at nagsimula na po yung yung domino effect. So sabi ng Biblia sa atin, itong mga nangyayari sa mundo ay sabi nga natin ay hinulaan na po na mangyayari. At ang pinakamatinding challenge po mga kapatid, no, kahit po sa panahon na ito yung tinatawag nating climate change. So ang ating mundo ay painit ng painit. Okay? Ang dagat, ang katubigan ay lumalala. At sabi ng Bible mga kapatid, no, habang ang mundo ay umiinit, ay tumataas ang katubigan. So sabi nga rito, may pag-aaral po na 50 years from now, lahat ng cities na malapit sa karagatan ay lulubog. So, anong mangyayari? So, mga kapatid, no, magkakaroon ng pagbabago sa mundo na to. So, ano pong ibig sabihin nito? So, ang Biblia po ay nagsasabi na kailangan handa tayo. Kasi, ang pagbabago po ay hindi natin mapipigilan. Amen po ba, mga kapatid, no? So, may darating po ng mga changes. At ano po yung pinakamagandang pagbabago na mangyayari po sa spiritual naman na kalagayan? So, siguro tingnan muna natin, no? Ang mundo po ay papunta sa ganito. Basahin natin yung nakasulat sa Timothy. Okay, ano pong nakasulat sa Timoteo? Basahin ko mga kapatid sa inyo, no? Yung nakasulat sa Timothy. Okay, dito po sa 2 Timothy chapter 3. So kung titingnan nyo, no, mga kapatid, no, kung ganito po yung behavior ng mga tao sa panahon natin, hindi po nakapagtataka na conflict will come. No, darating po ang kaguluhan. Why? 2 Timothy chapter 3 mula verse 1, ano pong sabi? Alamin mo ito, sa mga huling araw, darating ang mga panahong mapanganib. Bakit po? Sabi rito, ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa pera, mayayabang, mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, walang paglulubag, palabintangin, walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi maibigin sa mabuti, lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, kaysa sa mga maibigin sa Diyos. At ang pinakamatindi rito, may anyo ng kabanalan datapwat tinatanggihan ang kapangyarihan nito. So, mga kapatid, no, eto na yung sinasabi natin na kaya nagkakaroon ng conflict sa mundong ito ay dahil sa ang kasalanan ng tao po ay lalala. No? According to the Bible. No? Kung tayo po ay matitigas ang ulo, lalong titigas ang ating ulo. No? Sa panahon na kung ang tao po ay hindi binabago ng Diyos. Ganun, ano? So, kung titingnan nyo po, mga kapatid, no, eto na yung panahon na dapat po ay ang mga born-again Christians ay magkaroon ng may sinasabing unity, no? Sabihin nyo nga po, pagkakaisa. So, Pastor, bakit pagkakaisa? Kasi, mga kapatid, no, sa Revelation,
may sinasabi ang Panginoon natin tungkol sa mga united na mga born-again Christians. So saan tayo nag-unite? Basahin natin ulit yung binasa natin. Revelation 19, ano sabi ng verse 7? Okay, let us be glad and rejoice. So, ang sabi rito mga kapatid, ang mga mananampalataya po, kailangan tayong magalak at magsaya. Amen po ba? So, kailangan masaya tayo. Amen ba? Sabihin mo nga sa katabi mo kung masaya ka. Masaya ka ba? Sabihin nga po natin. Are you happy? Di ba, no? So, mga kapatid, no, ang pagiging masaya po, hindi dahil nagkaroon tayo ng magandang unit, o kaya tayo ay may bagong bahay, o kaya tayo ay tumama sa loto, no, masaya tayo, no? Hindi material things ang nagpapasaya sa atin, no? Ang sabi sa atin, maging masaya tayo sapagkat, anong sabi? Dumating ang kasalan ng kordero. So, mga kapatid, napaka-significant na event itong kasalan na ito, no? Kasi, sabi ng Bible, di ba, si Jesus bumalik sa langit at iniwan niya ang mga alagad. Ang kanyang instruction lang sa mga alagad ay ipangaral nyo ang gospel. Di ba sabi niya, no? Ituro nyo ang mabuting balita, iproklama nyo sa mundo, at muli siyang babalik. So ang tanong, bakit ba siya babalik? Dalawang bagay po. Babalik si Jesus kasi, ang sabi niya sa mga alagad, kailangan nilang mangaral kasi aabutin nila ang mga hiniram, no? May nakalagay kasi sa Bible na ang mga apostol ay dapat mangaral kasi ang Diyos ay naghanda na ng mga tao para tumanggap ng mensahe ng mabuting balita. No? May sinasabi sa Bible, gospel, no? Mabuting balita. No? So ang ating daladalang mensahe po ay good news. Ito'y mabuting balita kasi, kung bakit mabuti, kasi mga kapatid, sabi nga natin, ang isang mabuting balita ay hindi nagiging mabuti kung hindi mo na natin alam yung counterpart, di ba? So, di ba parang ganito? Pag kunyari sinabi ko kay Kalel, bukas madi-deadpool ka na. Bakit nong? Kasi may tumor ka na cancer, no? Mamamatay ka na bukas. Bad news. Pero ano yung good news? Ay, sa pangatlong araw mabubuhay ka uli. Di ba, no? Bubuhayin ka. So, hindi ka laging patay kundi mabubuhay ka. So, kung titingnan niyo mga kapatid, no, binigyan tayo ng bad news, pero sinabi din natin yung good news, no? So, ang good news mga kapatid, hindi nagiging good news sa atin kung hindi muna natin alam ang bad news, no? Kaya ang sabi ng Panginoon, ipangaral niyo ang gospel kasi kailangan ang tao ay makarinig nito. Sila ay bumalik sa akin, sabi ng Bible, no? At para sila ay maging aking mga alagad, pero mga kapatid, hindi doon nagtatapos. Jesus comes, sabi nga rito, why Jesus will come again for the second time around? Dahil kailangan niya tayong kunin, no? Lahat ng tatanggap sa kanya sa loob ng 2,000 taon ay kukunin niya. At ang sabi ng Bible, ang simbolo ng pagkuha ay tulad sa kasalan. Kaya mga kapatid, no, ang rapture po ay ikakasal tayo kay Jesus. Ibig sabihin, lahat ng nagsisi sa lahat ng kasalanan nila at tinanggap nila si Jesus sa kanilang puso at sumunod sila sa kalooban ng Diyos, lahat tayo ay kukunin niya at pakakasalan ni Jesus. Ganun mga kapatid, no? So, tayong lahat ay hindi kanya-kanya kundi we are one, no? Kaya may sinasabi na nobya o asawa. Kasi mga kapatid, no, kung titingnan niyo po sa Bible, tayong mga alagad o mga anak ng Diyos, isa sa mga symbolism na tawag sa atin ay asawa o nobya, no? Dalawang bagay po, tayo ay bride, no? Ikakasal tayo kay Jesus. At ang tawag sa atin ay asawa niya. Kaya kung iisipin niyo, no, mga kapatid, bakit, no? Kasi po, ang simbolo po ng pag-aasawa, siguro sa mga binata, hindi nyo pa alam to, no? Pero at sa iba, mga single. Ang ibig sabihin kasi ng pag-aasawa, mga kapatid, ay union, di ba? Pag-iisahin ang magkaiba. Naintindihan nyo po, no? Ang babae at lalaki, magkaiba yan, no? Magkaiba ng ugali, hindi pareho, no? Hindi magkapareho ang babae at lalaki, no? Magkaiba yan, no? Pero sa panahon ng kasalan, anong mangyayari mga kapatid? Anong sabi natin? Pag ikakasal yung magkaiba, anong gagawin sa magkaiba? Ano po? Mga kapatid, anong gagawin?
pag-iisahin, di ba? Magkakaroon ng union, no? So, bakit po? Kasi mga kapatid, para hindi na tayo maghiwalay, no? Kasi po, sa kasalan, ang gandang simbolo to, kasi sa kasalan po, eto yung sinasabi na unconditional love, no? Ito rin yung sinasabi na understanding. Ito yung sinasabi na long suffering, no? So, kung titingnan nyo po, lahat ng bagay na maganda, nasa simbolo po ng union ng marriage. No, kaya ginamit ng Bible to kasi sabi nga, kahit nga sa lupa, di ba, sinasabi ng mga pastor at tambare, ang pinag-isama ng Diyos, ano pong sabi? Hindi pwedeng paghiwalay ng tao, di ba? So kung titingnan nyo po, ang nagbigay ng utos na magkaroon ng union o kasalan ay walang iba kundi ang Diyos. Okay, so may tanong po ako. Yung kasalan po ba saan unang sinabi ng Diyos yan? Yung sinasabing pag-iisay ng babae at lalaki. Di ba sa unang tao? No, naalala nyo po ba no, sa Genesis? Mababasa nyo sa chapter 2 na ang unang deklarasyon ng kasalan ay nangyari doon. Na ang sabi ng Diyos, kumuha ang Diyos sa tadyang ng lalaki, no? Pinatulog niya ang lalaki at kumuha siya ng isa sa parte ng tadyang at ginawang babae. Nang makita ng lalaki, ang sabi niya, nang makita niya ang babae, ang sabi niya, ito ay buto ng aking buto, laman ng aking laman. Galing sa akin ito. So mga kapatid, no, ganon din po sa panahon ng kasalan, sa panahon po natin, no? Alam niyo po ba na ang mga anak ng Diyos ay galing sa Diyos? Naintindihan niyo po ba, no? Alam niyo po ba na ang mga anak po ng Diyos ay hinugot sa tadyang ni Kristo? Ibig sabihin po, galing tayo sa tadyang ng Panginoon, no? Kaya tayo pakakasalan niya kasi galing tayo sa Kanya. Kaya kung iisipin niyo mga kapatid, no, ang pagiging born again po, maraming symbolism yan, no? Pinanganak ka ng Diyos, pinanganak ka ng Holy Spirit, pero may isa pang maganda dito sa born again, ano? Ikaw ay galing kay Kristo, no? Galing ka sa tadyang, no? Galing ka sa salita ng Diyos. Pansinin niyo po mga kapatid, no, sa Bible ginamit to. Basahin natin yung isang verse. Okay, tingnan niyo po ito. Okay, basahin ko po yung nakasulat, mga kapatid, no, Okay, basahin ko yung nakasulat sa 1 Peter. Okay, basahin natin to. 1 Peter, okay, tingnan nyo to. Okay, chapter 1. Okay, 1 Peter chapter 1, verse 23. Okay, basahin ko Tingnan nyo mga kapatid, no, yung nakasulat sa magandang talatang to. Sabi rito, yamang ipinanganak kayong muli. So, ginamit dito ni Pedro ang salitang born again. So, saan ba naboborn again tayo? No? Ano ba yung naboborn again sa atin? Sabi rito ni Pedro, kayo'y pinanganak na muli, hindi sa binhing nasisira. So, ginamit ni Pedro ang salitang binhi. Alam niyo bang ibig sabihin ng seed? Di ba nakita na kayo ng seed ng apple? Tama ba? So, ginagamit sa Bible ang salitang, yung sinasabing salitang binhi, no? Na kung saan mga kapatid ang sabi, pinanganak kayo, hindi sa seed na corruptible, kundi pinanganak kayo sa pamamagitan ng seed na incorruptible. So, ginamit ni Pedro yung salitang binhi. So, ano yung binhi na to? Sabi niya, itong binhi na ito na hindi nasisira, ito ang Word of God, salita ng Diyos. So, sabi rito, ang salita ng Diyos ay nabubuhay at namamalagi. Hindi po siya nagtatapos. No? Ang salita ng Diyos, hindi nagtatapos. Kasama siya ng Diyos ng simula pa at hindi po siya nagtatapos. Walang katapusan. Sabi rito, the Word of God is, anong sabi? Which liveth and abideth forever. So kung titingnan nyo mga kapatid, no? Sabi ng Biblia sa atin, ang salita ng Diyos ay incorruptible. Ibig sabihin po, walang kasalanan yan. Yan ay banal, yan ay sagrado, no? Yan yung pinanggalingan ng mga anak ng Diyos. Sabi rito kasi, ang salita ng Diyos, ang dahilan kung bakit tayo ipinanganak. Kaya mga kapatid, no, mahalaga po, no, na maibalik yung integrity ng Word of God sa mga kapatid na Kristiyano. No, kasi yan ang dahilan kung bakit tayo mga kapatid, bakit tayo nagsisik ng karunungan, galing sa salita ng Diyos dapat.
Bakit ba tayo nasa church? Bakit ba tayo dapat makinig? Kasi mga kapatid, ang pinag-uusapan natin dito is mayroong salita ng Diyos na incorruptible. No? At itong incorruptible na salita ng Diyos, dito tayo pinanganak. Kaya mga kapatid, no? Sabi nga ni Pedro dito, lahat ng laman maglalaho, no? Lahat ng bagay sa mundo mawawala. Pero anong sabi? The Word of God ay mananatili. Kaya alam nyo, mahalaga no, na tayo ay united sa salita ng Diyos, di ba? Kasi may tanong tayo, sino ba si Jesus? Ano ang tawag sa kanya ng John chapter 1? Anong tawag kay Jesus? Tingnan nyo po, no? Tingnan nyo po ang tawag sa Panginoong Jesucristo, no? John chapter 1 verse 1. Tingnan po natin, no? Sabi rito, okay, tingnan nyo po mga kapatid ni nakasulat. Okay, anong sabi? Sino si Jesus? Sa pasimula, siya ang verbo, no? Mga kapatid, ang subject ng John chapter 1 ay si Jesus. Siya ang pinag-uusapan. Siya ang sentro ng John chapter 1. At mapapansin nyo, no? Ginamit ni Juan ang salitang sa pasimula tulad sa Genesis. Napansin nyo po, di ba? Parang naulit ang Genesis. Kaya, kung sa Genesis ang nakalagay, in the beginning, God created the heavens and the earth. Yun ang nakalagay, no? Sa pasimula, lumalang ang Diyos. Pero sa John, iba. Nang pasimula ay ang salita. So, bakit magkaiba? Actually, hindi magkaiba. No? Nagkaroon lang ng tinatawag na pag-aaral kung ano ba yung nauna. Yung paglalang ng Diyos o ang kanyang salita. So, according kay John, mga kapatid, no, nauna ang salita, nandoon na siya. Kasi alam niyo kung bakit? Kasi mga kapatid, kung walang salita ang Diyos, walang mundo, walang tao, walang galaxy, walang araw. Ibig sabihin, kaya nagkaroon ng lahat ng bagay dahil saan po? Dahil sa salita ng Diyos. No, salita ng Diyos ang dahilan kung bakit nagkaroon ng lahat ng bagay. No? Nang sabihin ng Diyos, nagkaroon. Nang sabihin niya na magkaroon ng ganito, magkaroon ng ganyan, nagkaroon. Kaya, mga kapatid, lahat ng yung galing sa salita ng Diyos. No, kaya, kung titingnan niyo po, sa pasimula, ano bang nagpasimula? Ang Diyos ba? O ang lahat ng bagay ay nagpasimula muna sa salita niya. Kaya ang sabi rito, sa pasimula ay ang salita. At ang salita, yan ay sumasa Diyos. Ang lupit, no? At ang salita ay, ano po? At ang salita ay Diyos. No, so, hindi sila magkaibang entity, bagamat may panahon na magkaiba sila, pero in reality, ang salita ng Diyos at ang Diyos ay hindi magkahiwalay. They are one. Kaya mga kapatid, no, sabi ng Bible sa atin, nang pasimula, kasama na ng Diyos ang kanyang salita. At sino po yung salita na yan na bumaba sa lupa para tayo ay kunin? Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid, no, ang tanong sa atin, ang mga born-again Christians, saan ba tayo nagkakaisa? Sa Word of God. Alam niyo po ganito, no? Magkaroon man ng interpretation ang mga denomination sa panahon natin, ano? Kasi lahat ng born-again Christians kasi mga kapatid, may kanya-kanyang doktrina yan, no? Naintindihan niyo po ba, no? May mga teachings siya na kumbaga, ito yung aral namin, iba yung sa inyo, may ganyan. Pero ano ba yung common ground natin? So mga kapatid, ang common ground natin ay kung tayo ay open sa revelation ng salita ng Diyos. Yung po yun, ano? Kailangan ano tayo eh. Kasi ako naniniwala, ang totoong born-again Christian, they are open to God's Word. No? Sila po ay hindi judgmental, hindi agad sila nagko-conclude. Sila mga kapatid ay bukas kapag ang pinag-uusapan ay God's Word, pero syempre marunong din tayong manindigan kung ano yung tama according sa Bible, no? According sa sinasabi ng Holy Spirit. Kaya mga kapatid, no? Tayong mga Kristiyano, dapat nga maging principle natin, tayo ay dapat manindigan kung ano yung leading ng Holy Spirit sa atin, doon tayo. Amen ba, mga kapatid? No? Ganun dapat tayo, no? At doon tayo nagkakaisa. Hindi tayo nagkakaisa dahil sa tao. Saan tayo nagkakaisa, mga kapatid? Anong dahilan ng pagkakaisa natin? Because of God's Word, tama? And because of God's Holy Spirit. So, alam niyo po sa panahon natin ngayon, no, mga kapatid, no, para alam niyo lang din to, no? Alam niyo po ba sa panahon natin, ngayon po mula noon hanggang ngayon, no, mayroon ng unity ang mga church. Alam niyo po ba yun? Ang mga simbahan po, ang mga sekta ay nag-a-attempt na ng unity. Since 1948 po, no? Naalala niyo po ba yung noong 1948, nabuo yung World Council of Churches?
So dito mga kapatid, lumabas ang mga grupo tulad ng UCCP, 1948 po, no? United Methodist Church, hindi ko alam ang history ng Methodist, no? Pero nandoon yung salitang united, no? Nakalagay, naalala ko pa nga, mayroon pang, bago pa magkaroon ng 1948, mayroon pang isang nagkakaisa galing sa Pentecostal, no? Yung UPC, United Pentecostal Church, no? So kung titingnan nyo, bakit ang mga simbahan, pastor, dinidikit nila yung salitang united? Bakit kaya? Hindi ba talaga united ang church? Well, ang totoo, hindi. Mga kapatid, no? Nakikinig po ba? Kaya nilalagay ang salitang united kasi ang totoo nun, ang church talaga hindi united. Hindi talaga, no? Kasi sakit na ng church, ang kanya-kanya. Mga kapatid, no? Ganun talaga, no? Sakit na natin yan. Pero may tanong tayo. Meron tayong tanong. Ang mga anak ba ng Diyos, kapag tayo ay mga born again Christian, kanya-kanya ba talaga tayo? O tayo po ay talagang united? Sige mga kapatid, ang sagot. Di ba? So sa tingin natin, kanya-kanya pastor. Pero ang totoo nun, hindi talaga tayo kanya-kanya, no? Kasi kapag ang Panginoon ang tatanungin natin, ang tingin niya sa atin, iisa tayong katawan. We are one, no? Hindi po tayo kanya-kanya. Kaya mga kapatid, no, hindi tayo nabubuhay lang sa sarili nating conviction. Amen po ba, no? Na ako'y Kristiyano, private ako. Ako lang pwedeng masunod. Hindi ganun na. Lahat tayo ay interconnected eh. Kasi sabi ng Bible sa atin, ang church ay parang iisang asawa niya. So, di ba mga kapatid, tayong mga tao, di ba? Kahit kayo rin po. Di ba kayo may mga personality na kanya-kanya? Di ba? Kahit sa sarili nyo, meron kayong sarili na positive at ano po isa? Sige mga kapatid, may negative din, di ba? Di ba may mga tao may multiple personality? Alam nyo ba yun? Yung minsan may ugali kang ganito, iba-iba, no? Hindi ka fix. May mga iba nga, psychologically, matinding problema yan, ano? Multiple personality. So kung titingnan nyo, kung ang isang tao, mga kapatid, ay may iba't ibang ugali, gaano pa kaya kapag nagsama ang dalawa? Mga kapatid, nakikinig po ba? So kung titingnan nyo, no, magkaiba talaga. Pero alam mong maganda rito, ang Diyos, ang tingin niya sa atin, hindi tayo kanya-kanya. Okay? Sa palingin ng Diyos, we are one, no? Kaya, mga kapatid, no? Sa totoo lang po, ang pagkakaisa ng mga church ay may negativity. No? Negative in a sense kasi may pagkakaisa po na hindi sa Diyos. Nakikinig mga kapatid, no? May unity na hindi po sa Diyos. Yun pang totoo, no? Tulad po nito, no? Alam niyo po, nung magkaroon ng unity ang World Council of Churches, alam niyo po ba nangyari? Nagbago ang goal ng maraming simbahan na tinatawag nating mga Protestants, yung mga sinasabing mga Christian churches. Ang nangyari po, yung pangangaral kay Kristo ay hindi na ito ang priority. Alam niyo po ba nangyari kung ano? Nang magkaroon ng unity, ang mga churches na ang tawag dito ay ecumenical movement, ang nangyari mga kapatid, inabando na ng mga churches yung sinasabing doktrina ng kaligtasan. So, siguro kung sasabihin nyo sa akin, Pastor, hindi totoo yan kasi kaysa church namin nangangaral kami ng salvation. Pero mga kapatid, tandaan nyo ang sinasabi ng Bible na kaligtasan ay hindi galing sa tao. Supernatural. Sabihin nyo nga mga kapatid, supernatural. So, pag sinabi natin supernatural, ang ibig sabihin po nun ay hindi po galing sa atin. Kasi mga kapatid, ganito, nang nagkaisang mga churches, ang nangyari, ang kanilang itinatag ay kung paano ang mundo ay aayusin. Naintindihan niyo po ba? Di ba? Magkaiba eh. So mga kapatid, nagkaisang mga churches para ayusin ang mundo. Alam niyo ho ba na hindi yun ang utos sa atin ng Panginoon? Anong utos sa atin? Ang utos sa atin ng Panginoon, mga kapatid, iproklama, ano po yun? Ang tao ay iligtas mula sa kasalanan. But hindi, no? Mga kapatid, magkaiba yun eh. Hindi tayo tinawag to fix the world. Pastor, ang sama naman natin. Well, mga kapatid, yun ang paraan ng Diyos para ma-fix ang mundo. Di ba, no? Yun. Gusto mong ang mundo maayos? I-offer mo si Jesus.
para mabago ang kanyang puso. Kasi mga kapatid, lahat ng nangyayari sa mundong ito, dahil ang puso ng tao ay corrupted. Amen po ba? Kaya mga kapatid, kahit na anong fix ng mundo, kahit na anong sigaw natin ng katarungan, kapag ang puso ng tao po ay hindi nababago, ano pong mangyari? Hindi pa rin. No? Kaya alam nyo, no, may problema ang unity na ginagawa ng maraming church sa panahon natin ngayon. Kasi mga kapatid, hindi tayo naka-align sa original na mandato ng Panginoong Hesus. Kaya alam nyo po, di ba? Naalala ko, no? Alam nyo, ewan ko ako, makapal na ang aking tenga, makapal na rin ang puso ko sa nangyayari. Halimbawa, kung ako lang, no, fix the world, no, fix the society. Halimbawa, ganito. Meron daw tayong flood control. Tingnan nyo po. Naalala ko yung isang vlogger kagabi. Maraming taon na ang lumipas, hindi yan na-fix. Nakikinig ba nga kapatid, no? Ang mga Pinoy, ang masa, ay sobra na ang perwisyo. Malaki naman ang ating pera. Marami pa nga tayong utang. Di ba? Pero nakikita ko pang 32 ang Pilipinas sa pinakamayamang bansa sa Southeast Asia. Pang 32 Okay pa. Mga kapatid, no? Kasi ang bansa sa Asia halos 50. So thankful tayo na medyo mayaman-yaman pa tayo. Ibig sabihin may kakayanan. Pero nasaan? Di ba, no? Bakit hindi ma-fix? Kasi pastor, mayroong corruption system. Tama, no? Ba't hindi naayos ang corruption? Kasi, yon. Alam niyo kung bakit? Mga kapatid, uugatin na natin yan. Tama ba? Anong dahilan? Ang tao makasalanan eh. Tama ba? So mga kapatid, mahirap, no? Naalala ko nga pati yung desire ng yung desire ng communist, ng mga communist, ng mga socialist, magkaroon ng sistema na walang nagugutom, wala nang mahirap at mayaman. Di ba ganun ang goal ng communism? Di ba mga kapatid, no? Walang mahirap, walang mayaman, pantay-pantay. Manggagaling sa gobyerno ang kakainin. May tanong ako. Sa Vietnam okay, sa North Korea. Tingnan nyo mga kapatid, no? Okay ba? Ang gobyerno ang nagpapakain, ang gobyerno ang bahala. Pero mga kapatid, diktadurya yon. Nakikinig po ba? Mayroong parte sa tao na malaya tayo. Pero kapag hinayaan natin ang gobyerno ang maging Panginoon natin at Diyos, mga kapatid, anong mangyayari? Anong tingin sa atin ng gobyerno? Sige po. Ano ba sa komunista? Di ba? Walang Diyos. Nakikinig ba? Mga kapatid, ba? Walang religion. So anong tingin ng gobyerno sa tao? Kayo ay palamunin lang kayo. Pag sinabi ng gobyerno na bawasan ang populasyon, may magagawa tayo? Sige mga kapatid, alam niyo ginawa sa Russia noon? Ginutom ang mga tao hanggang mamatay. Ginutom sila. Lahat ng magsasaka pinatay. Milyon-milyon ang pinatay sa Russia. Why mga kapatid? Kasi ang tingin lang ng gobyernong komunista sa mga tao ay palamunin. Mga hayop lang kayo. Okay? Kami bumubuhay sa inyo. Ganon mga kapatid, no? Walang Diyos dito. So mga kapatid, kung sa mga lipunang may Diyos, mahirap. Isang mga lipunan pa kayong walang Diyos. Nakita niyo mga kapatid na ang corruption ng tao ay nasa dalawang side. Tama po ba? Nasa side ng mga malalaya at nasa side ng mga hindi. So, mga kapatid, no? Ito yung sinasabi natin na problema natin, ano? Kaya, mga kapatid, no? Ano ang kailangan ng tao? Ano po ang kailangan ng Pilipinas? The same solution. Gospel. Sabihin nyo nga mga kapatid, mabuting balita. No? Yan lang. No? Pastor, may tanong ako. Marami ng mga relihiyon sa Pilipinas. Bakit ganun pa rin? Kasi mga kapatid, ang religion, hindi naman nagtuturo ng gospel yun. Okay po ba? Ang tinuturo ng religion, gumawa ka ng ganito, magpakabuti ka. Kaya lang mga kapatid, hindi tayo ganun. Di ba, no? Ang pagpapakabuti natin ay hindi sapat. Alam niyo po, kaya sa US, sabi nga kahit sa US mga kapatid, no? Tuwang-tuwa ang mga Republican nang manalo si Trump. Tama ba? Kasi si Trump ay Christian, no? Sabi niya, pero may nangyayari na hindi maganda. Alam niyo kung bakit? Di ba? Parang nagiging diktadorya na rin si Trump. Parang ganun kasi ang nangyayari parang nadi-discriminate yung ibang lahi. Parang may mga
cases na parang hindi balanse yung pagtrato sa mga imigrante. Parang mga ganun, ano? So, mga kapatid, sa totoo lang, ito, wala talagang gobyerno na pwedeng magbigay sa atin ng solusyon. Tama po ba? Tama ba mga kapatid? Wala talaga. Walang programa ng church na pwedeng magbigay ng solusyon sa atin. Wala talaga. Eh ano, pastor, ang kailangan natin? Gospel. Si Jesus malaman ng tao. Pastor, napaka-individual yan. Hindi po, collective yan. Ang pagkakilala sa Diyos, kapag nangyari po, ang pagkakilala sa Panginoon individually, isipin niyo mga kapatid, no? Yung yung sunod-sunod na mangyayari. Bigyan ko lang kayo ng idea dito, no? Bago tayo magtapos. Alam niyo sa Inglaterra noong araw, maraming namamatay sa cholera. Mga kapatid, para alam niyo lang, sa London, no? May isang lugar sa London na maraming namamatay sa cholera. Eto mga kapatid, kung bakit ang mga Kristiyano ay mahalaga sa panahon na ito, no? Kung bakit. Alam niyo po, may pamilya ng mayayaman na Kristiyano. Sila ang naging dahilan para ang cholera ay magamot sa London noong panahon na yon. Alam niyo po kung sino mga ginamit na pamilya po ng mayaman. Mga kapitalista to, no? Sila ang Guinness family. Mga kapatid, eto na. Pastor, parang, ano ba yung Guinness? Alam niyo po, eto, para alam niyo, sa Europe, may isang beer na sikat, Guinness. Silang gumagawa nun. Pastor, Kristiyano gumagawa ng beer. Sa Europe kasi, normal lang ang beer sa kanila. Okay, mga kapatid, no? Ngayon, eto. Para alam niyo lang. Alam niyo, maraming namamatay sa cholera, hindi alam ng mga tao, no? Marami nang namamatay, natatakot na sila. Anong dahilan nito? Marami na ang nag-i-inspect. Bakit kaya maruming tubig pala? So, ang ginawa nila Guinness ganito. Dahil sila ay Christian na family at ang kanilang business ay beer, sabi nila, yung beer, regulate, bigyan ng mga tao, pansamantala. Kasi, ang tubig sa London, napakarumi. Sa Ireland, marumi. May pangyayari na gano'n, no? Isang lugar sa Britanya, napakarumi. Kaya mga kapatid, ang ininom ng mga tao nung time na yon, ano po? Dahil, no choice. Marumi ang tubig. Mahal. Marumi ang tubig, no? Hindi ka pwedeng uminom ng tubig. Maraming germs at bacteria. Alam niyo po, hindi sila nalasing kasi nare-regulate. Okay? Baka, hindi siguro nila tinapangan yung pagtimpla nun. Basta gumawa ng diskarte ang Guinness para ang beer ay maipainom sa mga tao. Alam nyo, gumaling ang mga tao. At ang Guinness, mga kapatid, ay Kristiyanong pamilya. Supportive sila sa lahat ng evangelism, ng Methodist, ng mga evangelicals. So, tingnan nyo pa, mga negosyante yan. Tama ho ba? Pero nung panahon ng emergency, dahil sila ay mga Christians, ano mga kapatid nangyari? Gumawa sila ng mabuti. Tama ba? Hindi lang sa kanilang sarili, kundi sa lipunang kanilang ginagalawan. So mga kapatid, nakita nyo, no? Nakita nyo ang mga Christians pag kumilos, di ba? Nagkakaroon ng healing. Amen ba? Gumagaling ang mga tao. Hindi perfect yun, ha? Tsaka unusual yun. Controversial yun kasi beer? What? In heavens? Beer yun eh. Pero, normal lang kasi sa Europe yun eh. Di ba? Iba siguro kultura natin, pero sa Europe kasi, normal lang sa kanila yun. Di ba? Ang mga Christians na umiinom ng beer, pero hindi naman sila nagiging drunkard. Okay? No? Yun ay, normal nilang iniinom. So, mga kapatid, ang pinupunto ko lang, hindi issue ang beer dito. Ang issue dito is, ang Kristiyano po, kapag sila'y totoong born again, napansin niyo mga kapatid, no? Yung kanilang, yung liwanag na nasa kanila, bilang nobya o asawa ni Jesus, tama ba? Nahahayag sa mundo. Tama ba mga kapatid? Gumagaling ang mga nasa paligid nila. Kaya, mga kapatid, tandaan nyo, nang si Jesus nasa mundo, nang gawin niyang alak ang, anong unang milagro ng Panginoon? Sige nga, kung alam nyo. Meron na akong clue. Ano yung unang milagro na ginawa ni Jesus? Ang tubig ay ginawa niyang alak. Okay, siguro baka sabihin nyo, lasenggo naman si Lord. Well, mga kapatid, hindi Hindi siya lasenggo, okay? Hindi siya drunkard. Ang alak ay simbolo ng kasaganaan. Kaya siya gumawa ng alak para ipakita niya na ako ang magdadala sa inyo ng ano po? I am the bearer of prosperity and goodness and happiness.
Kaya mga kapatid, no, sa araw na to, nawa sa panahon na ito, no, ng krisis, ng panahon, nawa mga born again Christian talaga, may magawa. May magagawa tayo. No? Prayer, diskarte, good works. Kasi mga kapatid, mahalaga yan. Mahalaga, may mga born again Christian sa politics. Tama ba? Sa palagay niyo mga kapatid? Okay ba yun? Di ba, no? Sila, tayo mga kapatid ang nandoon. Kasi pag nandoon ang mga may liwanag, gumaganda po ang lipunan ginagalawan natin. Tandaan niyo po sabi ng Bible sa atin, ang mga anak ng Diyos nahahanda na sa pagdating ng Panginoon. Alam niyo ba pagdating ni Lord, babaguhin niyang lahat? Pero ang pagbabago saan nag-uumpisa po? Saan nag-uumpisa ang transformation? Sa atin. No? Oo. Within us. And then, parang ano yan, no? Parang bumato ka ng bato sa ilog na pag binato mo, yung bato na yun ay, ano po nakikita nyo pag bumato kayo sa ilog? Ano yung nakikita nyo? Alam nyo mo ba yun? Oo. Oo. Di ba? Merong circle. Kasi naapektuhan natin ang paligid natin. So sa araw na to, mga kapatid, purihin natin ang Diyos, no? Nawa tayong lahat ay united sa panahon na to, sa prayer, sa paggawa natin na kung saan, according to the leading ng Holy Spirit, gawin po natin. At nawa, ang pinakamahalaga natin magagawa ay to share salvation, to share the Lord Jesus Christ. Para ang mga tao po, hindi lang sila masatisfy sa pangkasalukuyan, kundi masatisfy sila sa kanilang mga soul. Manalangin tayo. Father, nawa po sa araw na to, dalangin namin na kami po ay bigyan nyo ng karunungan, na kami ay tinawag nyo na nakahanda kami sa bawat pagkakataon. Na kung saan sinabi nyo, dinamitan nyo po kami ng magandang damit, na ang damit na ito ay ang matuwid na gawa ng mga banal. Itong pagiging matuwid ay hindi namin gawa, Ama, sa totoo lang. Yun po ang totoo. Dahil ang gumagawa sa amin ay ang Holy Spirit. Kaya sa paggawa ng Holy Spirit, Father God, nakikita namin ang effect, nakikita namin yung karunungan para ang tao po'y gumaling, para ang tao po'y mabago, para ang tao po'y ma-restore. Ama, sa totoo lang, mahirap iasa sa political system or sa system ng mundo ang pagbabago. Dahil ang mundong ito ay corrupted. Ang mundong ito ay puno ng kasalanan, tulad ng sinabi ng Bible. Kaya Ama, walang ibang pag-asa, walang ibang pwedeng magdala ng change, kundi ang mga believers. Pero Father, sinabi niyo rin sa amin, hindi namin pinipwersang baguhin ang lipunan dahil hindi ito kayang baguhin ng sino man. Ito'y dapat naming malaman bilang mga mananampalataya na kung aming babalikan ang aming karanasan, binago nyo kami, Ama, binago nyo kami, Panginoon, hindi sa aming mga sarili. Kayo ang gumawa. Kaya Ama, kung binago nyo kami, kaya nyo rin pong baguhin ang iba. Kaya nyo rin pong baguhin ang aming lipunang ginagalawan. Kaya Ama, kayo po ang author ng change. Kayo ang author ng transformation. Kayo ang author kung bakit kami na-saved. Kung bakit kami ikakasal kay Jesus Christ. Kaya Father, nawa, bakita namin na sa aming paghahanda sa panahong ito, ihanda namin ang tao na sabihin namin sa kanila na kailangang sa pagharap namin sa inyo, sa pagharap natin sa Kanya, sa Diyos, sa pagharap namin, Ama, sa inyo, ay ang sarili namin ang hindi namin dala, kundi makita nyo po ang aming kasuotan, na ang kasuotan ito, siya yung namatay sa krus para sa amin. Suot-suot namin ang inyong anak. Ama, ang mabuting gawang nasa amin ay ang inyong anak. Ang pagbabagong nasa amin ay ang inyong anak. Kung bakit kami nabago, ang author ay kayo at ang inyong anak. Ama, kami ay, kung totoosin, we are nothing. Hinangon nyo kami, bagamat kami ay hindi worthy. Pinili nyo kami, bagamat hindi kami karapat-dapat. Nawa makita namin na hindi kami deserve
na tawaging bride, sa totoo lang. Kami ay earthbound, kami ay weak people. How come? Pero dakilang Diyos, nahabag kayo sa amin. Naawa kayo. Hindi kami karapat-dapat pero ginawa yung karapat-dapat. Kaya Ama, nawa, sumunod kami sa inyo. Gawin namin ang kalooban nyo. Dahil Ama, ito'y sukli ng aming pag-ibig sa inyo. Dahil ibinigay nyo po ang pag-ibig nyo sa amin na kung saan ay hindi nyo kami hinanapan ng anuman. Ang nais nyo lang sa amin, manalig, sumunod. Kayo ang bahala. Kayo ang gumawa. Kami, tinulungan nyo lang. Kami, hinango nyo. Kami, binuhay nyo. Ama, malaki ang utang namin sa inyo. Malaki ang utang ng tao sa inyo. Nawa makita namin ito. Ama, ang tao ay nabubuhay sa kanyang sarili. Nabubuhay siya sa kanyang desire. That's why ang kamatayan ay lumalaghanap sa mundo. Hindi nakukontento ang tao kung ano ang nasa kanya. Pero dakilang Diyos, anumang aming hinahangad sa mundong ito ay mawawala din pagdating ng panahon. At ang nakakalungkot, nagumon pa kami sa materialismo. At kami ay nawala dahil inuna namin ang mga bagay ng mundo kaysa sa unahin namin kayo. Kaya Ama, hindi ganito ang totoong bride. Kaming mga tinawag nyo ay may malasakit. May malasakit kami una sa inyo. At may malasakit kami sa mga tao upang sila'y makakilala din kay Jesus Christ. Ama, hindi kami nagdadala ng religion, yes. Hindi kami nagdadala ng sekta. Wala kaming dalang anumang religious formality. Wala kaming dalang doktrina ng tao. Ano po ang dala namin? Ito ang pinadala nyo sa amin. Ipangaral namin ang biyaya nyo. Ang inyong habag. Ipangaral namin si Jesus Christ. Father, sa araw na to, i-bless nyo po ang mga kapatid. Dalangin namin ang mga nasa struggle ngayon. Dahil ang tao po'y corrupted. Ang puso, kailangang magamot. Ama, may isa kaming kapatid. May mga kapatid kami mag-asawa. Tulungan yung mag-asawang ito. Gumawa kayo ng way para mabago ang kanilang mga puso. Pwede kami mag-advise, pero ang tao po ay may sariling pananaw. At ang kaya lang mag-diagnose nito ay kayo. At kaya niyong ilagay ang change sa loob ng tao. Ama, through the Holy Spirit, make a way. Kayo ang gumawa. Dahil hindi kaya ng tao to, hindi namin kaya. Ang mga sakit ng lipunan, mula sa individual, patungo sa problema ng lipunan, Ama, mahirap i-diagnose. Pansamantala lang, bumabalik ang sakit. Panginoong Diyos, bumabalik talaga ang tao sa death. Nakikita namin ito. Pabalik din ang aming katawang lupa dito. Pero may isa kami nakikita. Ibigay niyo po ang inyong salita sa amin. Ibigay niyo ang Holy Spirit. At dito mababago kami. Salamat, Ama. Hindi kami dapat mawala ng pag-asa. Dahil kayo po ang makapangyarihan sa lahat. To change people. To change individual. To change society. To change a nation. Kayo lamang po. Kaya turuan nyo kami, Father, to pray. Turuan nyo kami na maglaan ng panahon to seek you. Dahil, Father, ang magagawa ng panalangin ay hindi kayang gawin ng libu-libong gawa. In a single prayer in the Holy Spirit, we believe gagawa ang Holy Spirit sa amin. At kami, Panginoong Diyos, ay mababago din. Kung paano sila'y binago nyo, mababago din kami. Through the Holy Spirit, na bago ang society. Through the Holy Spirit, na bago ang isang individual. Through the Holy Spirit, baguhin nyo ang puso ng tao. Salamat, Ama, sa araw na to. We are thankful sa inyong salita sa araw na to. Papunta man kami sa corruption, Ama, bilang sinners, ang aming katawan na may curse ng sin. Pero, binabago nyo ang nasa loob namin araw-araw. Hindi kami perfect, pero you abide in us.
through the Holy Spirit. Salamat, Father. Hindi nyo iiwan ang inyong mga anak. Samahan nyo kaming lahat. Ito ang aming panalangin sa panahong ito ng rapture. Purihin namin kayo sa pangalan ni Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Mga kapatid, sa ating pong pagkakaloob sa Panginoong Diyos, pagpaparangal sa Kanyang dakilang pangalan, awitin po natin ang Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Manalangin tayo, mga kapatid. Kinukomit namin, Ama, ang mga biyayang dumaan sa aming mga kamay na ipinahiram nyo. Binabalik namin sa inyo, lahat ng bagay ay sa inyo. Pinahiram nyo ang lahat, kaya Ama, teach us na maging faithful sa lahat ng binibigay nyo dahil pinapamanage nyo lang sa amin. Turuan nyo kami na maging mabuting katiwala sapagkat ang mabuting katiwala sa maliliit na bagay ay pagkakatiwalaan nyo sa malaking bagay. Father, i-bless nyo ang mga kapatid na tapat sa inyo. Huwag nyo silang pagkukulangin. Ano man po ang kanilang mga needs, ano man ang aming mga financial struggle sa panahong ito, kayo ang mag-provide ng lahat ng needs namin, Father. Alam namin na hindi nyo kami pababayaan. Dito sa mundo, marami kaming gastusin, maraming involved na pera. Pero Father, higit sa lahat, alam namin na the source of everything ay kayo. Kaya, teach us, Father, to rely in your grace para lahat ng aming needs, alam namin, ay hindi kami pagkukulangin. Samahan niyo mga kapatid. May mga Christians din, Father God, na mayroong financial struggle. Totoo po. At hindi lahat ng faithful ay bumabalik agad ang kanilang itinatanim. Pero ang mahalaga, Father God, ang mahalaga, tapat kami. Ano man po ang mangyari, turuan nyo kami maging faithful. Hindi pa man namin nakikita ang balik nito. Magtanim lang kami ng magtanim. Sapagkat in the end, mag-aani kami ng mabuti. Salamat po. Ito ang aming panalangin. Sa inyo kami nagtitiwala. Sumaatin ang biyaya ng Diyos. Tinatalaga natin ang lahat ng mga kapatid, ano man ang kanilang ginagawa ngayon, sumaatin ang kanyang habag, ang kanyang safekeeping, ang kanyang guidance sa Diyos na tapat at totoo, na nagpakilala ng kanyang sarili sa atin, sa pamamagitan ng mabuting balita na dineklara ng ating Panginoong Jesus. Salamat sa kanyang habag, na ang ating kaligtasan ay hindi galing sa gawa ng relihiyon o ng tao, kundi galing sa habag, galing sa biyaya. Sumaati nawa ang makapangyarihang biyayang ito ngayon at hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus para baguhin ang lipunang ginagalawan natin. Tinataas natin ang kanyang pangalan sa pangalan ni Hesus. Amen, amen, at amen. 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 Amen.
Praise the Lord Jesus Christ. Praise God, mga kapatid. Bless everyone po. Purihin po ang Diyos. Medyo maulan ang weekend natin. Pag-pray natin na i-bless tayong lahat, mga kapatid. Ito mabingi pala ito, sorry.